Nakita ni Mike na dahan-dahang naglalaho yung kamay nung nakasabay niya sa train. Pero inisip niya na baka namamalikmata lamang siya. Ngunit nung bumaba na sila sa train ay nakasabay niya ulit ang lalaki. Napansin niya na tila ba nabubura na ang ulo nito. Pati na rin ang mga braso. Tinundan niya ito habang naglalakad. At nung patawid na ito ay bigla itong nasagasaan ng rumaragasang sasakyan. Kaya napagtanto na kaya pala unti-unting nawawala ang mga parte ng katawan nito ay malapit na itong mamatay. Hindi siya naging komportable sa na-discover niyang ability niya. Hanggang isang araw ay nagpagawa siya ng kanyang cellphone. Doon nga ay nakilala niya si Mika. Mabait ito at very accommodating. Binigyan pa nga siya ng free screen protector. Kukuhanin na nito yung cellphone niya upang ilagay yung protector ay nakita niya na unti-unti na ring naglalaho ang mga kamay nito. Lumabas siya sandali sa shop at siya ay nag-isip. Naalala niya yung lalaking nakita niya na naaksidente. Maya-maya pa pagbalik niya ay inaya niya si Mika na kung pwede daw ba silang kumain sa labas. Kahit mga 1.5 oras lamang. Giliw na pumayag naman si Mika at pumunta sila sa coffee shop. Pansin ni Mike na hindi na nabubura ang mga kamay ni Mika. Kaya nakahinga na siya ng maluwag. Maya-maya pa ay nagpaalam siya sandali at pumunta siya sa restroom. Pero habang naglalakad siya, wala na lamang sumakit ang dibdib niya.